say? Yes, I have something. Reason I was wanting us to give testimonies of because you don't know if somebody is going through what you're going through. Unang rason ako nga imo tang pa testimonihon kay di na tumabalan pag dili ni buhaton nga naado na day gina atubang ang usa nga pareha pod sa atong giatubang. We read about, the Lord's deliverance. We talk about His deliverance. But do you truly know about His deliverance power? Isugot ang Ginoo nga tungod sa gitawag nato deliverance kanang mga other term Bisaya sa deliverance. Mr. Bam, do you have any word about deliverance Bisaya? Yeah. Another word. Mahimo nga. Mahimo kang gawas nun sa the same thing. Mahimo kang gawas nun gikan ana. So kabalo ba tayo sa gahom? Tinuod na gahom na tagantag kagawasan gikan ana. Have you experienced that deliverance power? Inyo ba nga na experiencehan sa iyong kinabuhi kanang gahom? I just want to tell you guys, because I've been coming here for a month and a half. I've talked a little bit about my testimony, but not everything. Dila ta kasi man na sa nakabulan na ito nga gamay lang sa akong testimonya ako na isugilon sa inyo dili ang tibuok. So I want to tell you my testimony, that way you can see the deliverance power of the Lord, of how He can change a person from garbage and turn them into glory. Dunay kagahom ang Ginoo maigsoon sa pag-usab sa katawo unsa man ang iyang kahimtang sitwasyon gikan man siya kung usa ka basura ngadto sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya nang buhaton sa Dios. Before I go into that, a lot of people, like everyone here, grew up in the church, grew up going to church, hearing about the Lord. But hearing about Him is not enough. You have to experience Him for yourself. Daghan kinato no. Church din katuna nato pagpaminaw sa Ginoo. Pero dili lang paigo ang pagpaminaw. Kinahanglan nato nga masinatian ang gahom sa Dios. No. So, how old are you? How old are you? 13? And you're 14. Okay. So, I grew up going to church from probably about 7 years old. Ni tubo ko sa iglesia ay pito ka tuig siya. Hearing Bible stories, David and Goliath, Noah's Ark, Jesus walked on the water, He fed the 5,000. I even participated in plays or dramas. So daghan siya na tun-an no, bata pa siya
iyahang sinatian ang mga pagtudlo tungod sa Bible stories ng mga pagtudlo. Mga about Noah's Ark na daghan pa. See, now while all that is good, but it's just telling me about him, not for me to know him for myself. So apan bisan kana maayo man no ang kanang mga pagtudlo ana. Pero naghisgot lang na mahitungod sa pagkahibalo sa iyaha. O gitawag nato balan lang nato mahitungod sa iyaha ana lang. Pero wa jud nato mailhi siya personally. No, so I did that for years, always going to church. Every single Sunday morning, every Sunday night, Wednesday night. It was a routine that I did from my youth up until I was like 12 years old. Mo na iyang ginabuhat pirmi no nagiging like buluhaton na lang niya magtug simbahan anto dag 12 anyo siya magto siya Domingo sa gabi o buntag sa gabi then Miyerkules sa gabi then uban pa no na mga nagtigom. So pirmi yang naandan na lang na niya ginabuhat ato hantud 12 anyo siya. I even went to a Bible camp for a week. It was just a week, just about the Bible camp where we have activities during the day, but every single night there was ministry. So attend ba siya na kitong Bible camp? Like usak semana nga Bible camp nga adlaw-adlaw na sila mga aktibidad isgot may tungod sa Ginoo then paggabi adunay nga buluhaton sa. Now, all this stuff that I'm saying to you, it's all good, but is it going to teach you who he is? Not about him, but who he is. Katong tanan ang isulti sa inyo ha, maayo to siya na mabutang pangutan na kadto ba siya nagsugilon o nagtudlo kaninyo mahitungod yun kung kinsa gayud ba siya o nagtudlo ba kada bang mabutangan nagtudlo sa imo ha para mailhan jud nimo pag-ayo ang Ginoo. The Lord is seeking for us to have that connection with him, that intimate connection that you have with a spouse. Nung gipangita sa Ginoo sa matag usa ka nato nga magkaroon tayo ng suod kaayo nga koneksyon no sa giiyaha. Ng duol kaayo sama sa mga magtiayon nga suod kaayo connection. Munay gustong gipangita na sa Ginoo alang sa matag usa ka nato. So, during my early years, I didn't know him. I knew about him, I knew stories, I watched movies, but I didn't know him for myself. Daghan mga wala siya makaila diyan sa Ginoo. Nagabuhat sa atong mga butanga, kana siya mga sagida mi tungod sa stories sa panwa jud niya mailhig tinuod ang Ginoo. Kinsa gyud siya. I was doing this religiously. So yan ang ginabuhat, pinaagi yun sa relihiyon. But the Lord's not calling us into religion. Kung wala tatawga sa Ginoo para He's calling us into relationship. no, para mapahimutan sa relihiyon kundi sa iyaha. Mapahimutan sa ibig sabihin magkaroon tayo ng relasyon sa iyaha. So, ask yourself, do I have him religiously or do I have a relationship? So pangutanan yung kagalingon. Ako ba ninyo ang Ginoong Jesucristo para mahimo mo nga relihiyoso or aron nga makakaplag ka mo sa iya og relasyon. Pangutanan yung kagalingon.
during my teenage years, I I rebelled against God and everything that I was taught. I wanted to do it what I wanted to do, no matter what anybody else said. I became my own God. So, sa akong mga pagka-teenager, in other words, nagahian na siya. No, sa sumpian siya kung sa isakto yung buhaton, dili niya buhaton. Nahimo iyang kaugalingon nga Dios na, ay magbuot na lang siya sa iyang kaugalingon. Naging rebelde siya sa iyang pagka-teenager. How many times in life do we become our own God? I want to do things my way. Kapila ba ka beses sa atong kinabuhi na like gusto na to nga mamahimo tang Dios sa atong kaugalingon. Gusto na tong buhaton tang mga butang pinaagi lang sa atong kaugalingon. Ibig sabihin kita may nagmando. Like in the U.S., we have a saying is my way or the highway. Sa US nasa lagi kanang ginaingon na kampiyon. Buhaton ba na ako sa kaugalingon or the highway? Sa taas ga pamaagi. You know, so I lived like that, doing everything my own, until it led me onto a destructive path. So nagkidabuhi siya ana nga no iyang pagkinabuhi pinaagi lamang siyang kaugalingon. No, kinaugalingon lamang na hamtong siya padulong ato or hamtungan niya mao ang pagkaguba sa iyang kaugalingon. The more that I spend with the Lord, the more time I spend with Him, I realize that any time that you are not listening to Him, you put yourself on a destructive path. Sumatagtak na nga. No? Di ka maminaw sa Ginoo, dili ka mamati kung sa iyang sigilon sa imuha. Imong gipahimutang ang imong dalan diha sa panggawi nga maguba ka o mabungkag ka. That's why it's so essential for us to keep our focus on the Lord at all times, always hearing from Him where He tells you, don't go that way, go that way. Nang importante gayud kaayo nga atong pagtanaw sa Dios ngadto ra jud kang Hesus, no. Ang atong pagtutok sa ngadto lang jud sa Dios, ngadto lang jud sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang atong pagpaminaw sa iya ha, no, madungog nato nga tultulan na niya, dili magtug wala, dili magtug tulo, tuo, di ato jud nga tugutan pagiyatan niya magso. You know, I was doing things so on my own, not listening to anybody. Not listening to my parents don't know the Lord. So even if I would have listened to them, it would not have done me no good because they were just going to lead me onto a destructive path anyway. But I grew up knowing about the Lord. I knew what a person is supposed to do, but I said, no, Jesus, no, that's not real. That's just a myth. Nagdako siya, no? Nagdako siya, nakaila siya ng pangalan ni Jesus. Natudloan siya ng tanan nga, natudlo sa relihiyon sa tungod sa Jesus. No, nakabalo siya kung say dapat agian. Saktong dalan nga iyang pag-aagian. Abot sa takna nga naging makaugalingon na siya siya, no? Doon na siya subay, maglakaw dito sa kabuton sa Ginoo. Himo niya yung kaugalingon nga mao ang Dios, no? Yung kaugalingon kay siya may nagabamuhat, pinaagi lang siya ng kaugalingon. Nahitabo siya mamati, bisan pa man niyang pamilya, iya pamation kay kabalo man siya, no? Ang iyang pamilya
ayang ginikanan dili magtotoo. So, giyahan gyapon siya padulong ra gyapon sa pagka gubha o pagka distract. I was having a conversation earlier with Brother Shim and Rocky, and in my past, before I knew the Lord, I've done drugs. I've done, smoking marijuana. I've done doing what you guys call shabu. I've done that. I've done alcohol, taking pills. I've done all that because that was the lifestyle that I was raised up in. One side I was drinking, the other side was drugs. So me, I said, okay, I'll do both. Guys, kutanay may ito ganiha. Sige, kinabuhi. Iyang naranasan ko na ng shabu, marijuana, sup-sup, alcohol, inom ba. Yan nga na sinatian. Maunay, like, naabot siya din ha, napadako po siya, tungkol na-influensyahan po siya, pabuluhaton. So mo po yung kinabuhat, I was doing that stuff, and it wasn't just, I was already dead spiritually, but it was killing me physically. So, ginabuhat na iya ng mga buthang ha. Kabalo siya nga, patay siya spiritually na. No? O, dili lang din ha, hindi. Patay siya nga lawas, Jud. Si Kelly nga lawas. Nagdulot ni siya. Kadaot. I was doing that stuff so much that I, was staying up, 3-4 days at a time, didn't have no money, didn't have a job, so I broke in a guy's house and I took some stuff from his house so I could go sell it so I can go get more drugs. Una, nahitabo nga, siya trabaho, siya kwarta. Nahitabo nga, nagkapangawat na po siya. Awat sa silingan para naray kwarta ni kapalit og droga. It landed me in jail. Yan ang nahitabo, kulong dun. In my life, I've spent almost 3 years in jail. So yung kinabuhi, mga tulo siya katuig dun sa kulong. Bakasyon. 5 katuig at 7 ka bulan. 6 years, 7 months in jail. I wouldn't want to do it in the Philippines. I've only seen pictures and stories. In the U.S., they give you food and an air-conditioned room. So I would rather, but I landed in jail because of my destructive path that I was on because of I didn't know the Lord. So na dangatan niya ang prisuhan tungod kay dina siya sa dalan niya kundi sa kaguba niya, no, kay wa man siya nakailag jud sa Ginoo. Wa man jud na ilham personal jud ang Ginoo. I remember first time, I was in there for a few days. Some ministers come in. Sinainomduman niya, first time, naay mga ministro nga miadto dito sa kulungan. They come in and want to talk about Jesus, how you need the Lord, and me. I said, no, get away from me with that nonsense. It's like, I don't need Jesus. So, una, itabo, sulti dito nga, kinahanglan din mo si Jesus, kinahanglan mo siya, dawatan na, pero ingon siya, hindi na ako na kinahanglan, nonsense para sa iya. But, let me tell you something. Suginlan ko kamo. That man that said that stuff, he's dead. Katong tao nga nagsugilo na nga pulong, nga kinahanglan mo Jesus, patay na siya.
Because I know that I need the Lord. Ikabalo ko nga kinahanglan jud nako ang Dios. I can't live without Him. Di ko makabuhi kung wala ang Dios. But my question is, what about you? Can you live without Him? Or can you not live without Him? Do you need Him? Or do you just, whatever? Mutanan na ako sa inyo. Nga ako kabalo para ninyo, alam ninyo. Mabuhi lang ba mo nga wala siya ninyo? O dili mo mabuhi kung wala siya? Because any time that you do anything in yourself, you are saying, I don't need you, Jesus. I've got this. Kinahanglan ba niyo Ginoo? Yung kinabuhi? Inyo ba na nga ba na sa iyo nga mga pagkunauna? Kinahanglan ba gyud nimo ang Ginoo? Sa matag takna nga magbuhat ka ug mga butang pinaagi lang si mong kaugalingon. Buot pasabot ana. Wala ka na kinahanglan sa Ginoo. It was during my time while I was locked up that I met a man, you know, a God-fearing man, you know, a man of God that the Lord used for me. So that dito kahibalag sa kog tawog yun sa Ginoo. May nadlukon sa Ginoo. So this man, you know, he became my spiritual father, Kani nga tawo nahimo na siya nga espirituhanon akong amahan. where the Lord used him to give me, you know, different insights of the Lord. So kaning tawhan na gigamit sa Ginoo nga aron matagaan ko og mga sa labutan sa para mahitungod unsa mahitungod ang Ginoo. You know, because before I went to prison, because I was in jail for 2 years the first time, but I kept on reading about tongues here, tongues there, tongues everywhere. I had no clue what it was. Dito nakasinatin na siya kaniadtog 2 ka tuig nga sa kulungan. So kaning another time sila na nanap po siya dito. So kaning naging interesado siya ning natog ang laing pinulungan. Kaya magsulti og laing pinulungan. Unsa man siya? I know before I got transferred to prison, there was another minister that came in. You know, his religion was the Baptist. So naa dito usa pa ka ministro kung adto. Iyang relihiyon Baptist. At this time, you know, I thought that I didn't know about all these different beliefs. I didn't know about all these different religions. I thought if you said you were a Christian that everybody believed the same. So ana natak na wala ko kabalo. Kalain-lain din ni mapudlula sa tao. Abi na kung ingon ang usa ka tawo nga sila Kristohanon, abi na ug kana sila pareho na tanan. I didn't know that there was different beliefs. Wala ko kabalo nga daghan day nagkalain-lain mga tinuuhan. Because when I asked this Baptist minister about tongues, what is it? He said, no, that's of the devil. Kaysa tungod kay kanang gipangutanan nako tong listro sa ka Baptist about sa nagsultig lain pinulungan or tongues. Ingon man siya nga kana siya dili na iya sa Ginoo, iya na sa yawa. That was for the first century because the Bible was not complete. Ingon sila nga para lang daw to sa una nga usa ka gaptos katuig o first century kaniadto no nga para lang to daw na kaniadto kaya ang Biblia dili pa kumpleto. But even though he said it, I didn't believe it. Bisan pa magisugilon to niya sa kuha, wa jud ako tuhi ang gingon. So it was during my time in prison that I, you know, through my spiritual father, I got filled
with the Lord's Spirit and started speaking in tongues. So sa panahon sa na dito jud sa akong espirituhanon nga amahan, ibig sabihin mo nagtudlo jud siya o sa prisuhan sa kamatuoran. So dito niya nasinati nga siya mismo na nasinati niya nga magsulti siya ug nagkalailan pinulungan. But even though the Lord gave me a gift, Bisan pa man gitagaan ko sa Ginoo og gasa, I didn't know what I had. wala ko kabalo kung unsay na ako. And after I got out of prison, I turned back. So man nga nakagawas na ako sa prisuhan, wala pagibuhat na ako, ibalik na pud ko. Nitalikod na sad ko. I went back to my old lifestyle that I was living before I went to prison. I was hanging out with the same friends that, you know, they were doing drugs and alcohol, and it just, that little bit of life that I had, got sucked out of me. So gawas na akong kulungan, talikod na sad ko. Ibalik na pud ko sa dati na kong nakagawian. Adto na po ko sa akong mga higala, adto na po sa mga droga, sa alcohol. Katong kinabuhi nga naa nako. Ang kunako, gikuha, nagnana, nawala, rin ako. So, I'm saying this part is because when you come to the Lord, those same old friends that you used to hang out with, you have to separate yourself. To keep what the Lord's given you, you have to separate yourself from those that will suck the life out of you. Munang gisugilo na ako ninyo. Kung kinsa tong kaniadto na iyang mga higala nga suod kaniadto, makauban ninyo sa mga barkada kaniadto. So diha nga naa kasi Ginoo gitagag kinabuhi gan sa Ginoo. Pag magpabilin ka dito sa mga barkada, sila may maging dahilan nga napud kag balik, mawala na sad ka. So ang buhaton, first, kinahanglan nimo isiparar mo kaugalingon. My life, you know, because the Lord called me in 2006. That's whenever I heard the Lord about being his prophet, that he called me to be his prophet. But I never accepted it. So kasi kinabuhi na tuig 2006, ito yung nauna na dungog, Ginoo gitawag siya para magiging propeta. Pero wa jud niya tuuhi. 2005 or 6. Nasa 2005 ba to 2006, wa jud niya tuuhi ang pagtawag sa Ginoo siya. See, I can give Shem a gift, but if he don't accept it, it does him no good. Pwede ko niya tagaan og regalo. Pero kung di na ako ni dawaton, wala na kadulot sa ako nga maayo. How many times has the Lord tried to give you something, but we refuse it? Pila ba ka beses nga ang Dios magahatag ka nato sa kabutang wala nato ginabuhat did-an nato permi wala nato dawata. How many times has the Lord said something to us, but we refuse it? Ang beses ba nga nakisulti ang Dios sa atua apan wala nato siya dawata. I did it many times. Ako nabuhat na ako na sa kadaghang mga beses. Ever since I got out of prison, which was in January 2005, Sukad ato nakagawas ko gikan sa kulungan January 2005. you know, I was running from God for almost 20 years. Nahitabo
20 ka tuig ko nga like, nagpalayo sa Dios. Naglagan palayo gikan sa Ginoo. 20 ka tuig. Human na nakagawas ko sa Kristo. There were times that I would come back to the Lord 2-3 months, then go back. Naitak na nga balik ko sa Ginoo sulod sa duha o tulo ka tuig tulo ka bulan lang balik na pud ko sa pagkatuanon. There were times I was going through something and the Lord delivered me and showed me His power, but even through that, I still went back. Naitak na nga ako sa tagaan ko sa Ginoo kagawasan kaling kawas ko ni audit tagaan ko kagawasan. Pero human ana sige buhat na sa Dios nakita na ko gawom sa Ginoo nga ako tagaan kagawasan gikan no, sa kapot ka ulipon. Then human ana nakita na ko gawom sa Ginoo balik na gyapon ko sa pagka unod po pagpabuhat sa mga daan akong binuhatan. On my first marriage, the Lord told me, He says, that's not the one. I don't understand. Don't talk to her. But me, no. I'm doing whatever I want to do. Sa una na akong pagminyo, yung na Ginoo sa dili na mao. So ayaw pakigsulti, ayaw pagkomunikasyon na ana. Pero siya siyang ugalingan mo siya, wala siya matuwa sa Ginoo. Padayon siya siyang laro. The Lord, there was, in relationships, what we call red flags or toxic. I had all the signs that she was not the one, but I said, no, I'm going to do what I want to do. Sa kabalo na siya ba? Naanay tanang ng mga sinyalis nga toxic yun. Dili jud mo ni gihatag sa Ginoo. Pan yang kaugalingon na kagustuhan. Sige ra gyapon siya. Siguro gyapon siya. How many times in life has the Lord, He's trying to steer you away from an individual or doing something, but we've already made up our mind and says, no, I don't care what you say, I'm doing whatever I want to do. Pila man diri nagabuhatin na migso. Nga gustuhon ra nato nga buhaton ra nato ang atong kaugaling kabubuton sa gitawag sa Ginoo na ipabuhat ndi sa tuwa. Pero ingon gyapon ta buhaton na nako ang akong kaugalingon. If I would have listened to the Lord back then, Kung naminaw lang jud ko sa Ginoo kaniadto, I could have saved myself 10 years of my life as well as 10 years of heartache. naluwas unta nako akong pulo ka tuig nga kinabuhi. Sa pa man naluwas unta nako nga di ko magkasakit ning dughan. Sulod sa pulo ka tuig. Kung ako ra untang gipaminawan na Ginoo. With the Lord, He wants to be a part of every area of our life. Gusto sa Ginoo nga maging parte sa tanang dapit sa atong kinabuhi. Your relationship, He wants to be a part of it. Sa atong relasyon, Have you allowed Him into your relationship? gusto sa Ginoo na maging bahagi ani o parte ani. Ato ba siya gitugutan na maging parte sa atong mga relasyon? My first marriage, nope, that was me. Sa akong una nga pagminyo, wala na ako tugutin Ginoo. Ako atong kaugalingon. I did that. I made the choices in that entire relationship. Ako ang naghimo ato nga mga pagpili. Ako ang misulod ato.
Mo ato akong gipili yung relasyon. And just because a person says I'm Christian does not mean they are of God. Libot pasabot nga ang tao maingon silang Kristohanon, manabot pasabot nga iya to sa Ginoo. Because my ex-wife, I'm a Christian. Kaya iya nga ex-wife, ingon siya nga, Kristohanon ko. But see, the Lord He told me many times, and He even sent other people to tell me that she was not the one that He had for me. But me, in my flesh, not listening to nobody but myself, said, no, I'm going for it. This is me. I'm going to go and marry her. I don't care what anybody else says. Yeah. Dagan na yung nagsugilo sa kuha. Kita lang, dili na, maupod. Yung pangasawa ko. Ingon lagi siya sa ikaw galingon. Iya yung ipugos sa kuya na. Ikaw mamati sa uban. Ikaw mamati sa kinsa. Ako ay kagustuhan. Ako yung pilihan ni. See, after she came, my ex-wife, she's from the Philippines, but she didn't see me as a husband. She saw me as a plane ticket. Ako nga ex-wife, taga Pilipinas po. Pero yung pagtanaw sa kuha, dili bana, kundi ticket sa aeroplano. We all have heard those stories of people doing things like that. But see, the Lord tried to save me from that. Kung tagdaghang mga panghitabo sa mga tao nga sama ni nana. Pero ang Dios iya jud nga sulayan nga ako luwason gikan ni ana. Now, if I would have listened, then I would not have gone through the things that I went through. Kung naminaw ra unta ako siya dili unta ako madangat sa mga nahitabo sa akong kinabuhi kaniadto. But I didn't listen. She wasn't the one, and I knew it. But it's like, well, oh well. Wala ako maminaw, kabalo ko nga dili siya mao. Dapat ako maging pangasawa. Pero ingon na Diyos ang kulingon. Bahala na. So my marriage was a marriage made in hell. So akong una nga pagminyo siya nga like, gikan sa impyerno. Almost every day, from the after she got to the U.S. a few months after she got here, maybe not every day, but quite a few times that she would always give me threats. Halos kada adlaw sa nana siya dito sa US. Iya ko nga i-trip ba. Halos tagagi yung mga trip nga pulong. What are you gonna do if I leave you? What are you gonna do if I go find someone else? What are you gonna do if I divorce you? Yeah. Your ex-wife told you that? Sa iyang pagbuhaton? Yung ex-wife na nasa siya. Gusto mo akong buhaton lang, kung biyaan ko niyo. Unsa naman buhaton ako kung sawa kag lain. Unsa naman lang. But see, that's a lot of times what we say to the Lord. We say the same thing to Him in the way we act. How many times are we telling the Lord, what are you going to do if I leave you? What are you going to do if I find someone else? Like, kapila ba na to na gibuhat mga sultis gulo. Gusto may imong buhaton. Biyaan ta ka.
sa may imong buhaton kung mangita kog lain nga Dios. The Lord is a perfect gentleman. He's not going to force us. Ang Ginoo maigsoon dato siya perpekto nga pagka tao or dato maayo nga tao. Dili niya pugson. Unlike us in the flesh, a lot of times we will beg that person to stay with us. Kadaghanan sa ato sa unod nun, gusto nato na kanang tawhana magpabilin no ato aso mag hanghiyoon jud nato magpabilin na siya dili siya mawala. Before my divorce, there was one time that my wife left, and I paid her $1,000 to come back. 50,000 pesos. Usa nga mga divorce ay tabo nga nanglan kung magastog 50,000 para lang makabalik siya. But see, the Lord's not doing that. He's not going to beg you to serve Him. He says, "Come to me, and I will give you rest." But do we want His rest, or do we say, "No, I want to do things my own way"? Ang Diyos may ikson siya sa mga tao nga pakiluoy bitaw. Gusto sa Ginoo muduol jud ta siya. Gusto niya nga muduol ta siya. Then aron hatag gyud sa ato ang kapahulayan. Hindi siya mamugos. Gusto niya muduol ta siya. So, after my divorce, the first thing I did is I booked a ticket to Taiwan because I had a friend in Taiwan. I don't need to go into details. You already know what. After the divorce. Mm-hmm. I was in a hotel with a friend that was working in Taiwan. She's from here. So, man sa akong divorce, ticket to puntang Taiwan. Ayan, ako'y kaila dito. Taga Pilipinas gihapon. Bye-bye. My life here in the Philippines, for the most part, has been a life of hell. So akong pagkinabuhi diri sa Pilipinas sa mataas nga panahon ng akong klases pagkinabuhi sama jud sa impyerno. Not that the Philippines is bad. Dili nga ang Pilipinas di maayo. I love the Philippines. Ganahan ako ang Pilipinas. I loved it so much, and I loved every woman too. Ganahan ako ang Pilipinas ug ganahan usab nako ang tanang babae. Pilipinas. It's like my life was. I didn't care if you were single, married, divorced. Lala sa. Ano yung kinabuhi ka na. So, kasi pakialam kung minyo ka o single ka or divorce ka. Ayan yung lifestyle ka to. I've had, girls that says, "Oh, I'm a good Christian woman." No problem. I'm a good Christian boy. Na yung mga babae nga musigil na siya. Sa kong kabuutan nga, Kristohanon nga babae. Ingon ko siya, may problema kayo sa kong kabuutan nga Kristohanon nga lalaki. See, last week we were talking about the mind of the flesh. Naging semana no, pag-isgutan may tungod ang unahuna sa unod. See that this my life I was living that. My mind was so diluted by the world's standards because the world, they speak to us men and they said, a man, if you sleep with a lot of women, you are top dog. So again, ang una-una sa tao, no? Ang panguna-una ani
wala siya impluwisyahan ni kay sa kalibutan, sama sa ginasulti sa kalibutan. Kung sa to, wa kay daghang babae, di ka maayong tao, o di ka maayong laki. But what do they call a woman if she sleeps with a lot of men? Pero usa may tawag yun sa babae pag siya tulog, makihigda sa daghang mga lalaki. May kalain-laing lalaki. She's not lucky, is she? Diba? Dili siya. See, the world has these misconceptions. They say if a man sleeps with a lot of women, that he is someone that's to be desired. And if a woman sleeps with a lot of men, she's someone not to be desired. So muna yung sa kalibutan, no? So nakasila nga, una-una nga kung lalaki ka, tapos muna yung ginabuhat nga, tulog ko tapad higda sa babae, sa kinsang babae, then ang kalibutan niya, gusto ka nga, no? Suhiron. Ikaw may angay nga suhiron sa mga lalaki, sa tanang mga lalaki kay maunay, maayong lalaki ka. Pero kung babae po, no, tulog sa makitapad, no, sa nakalain-laing mga lalaki, maingon ko nga dili maayo kang suhiron. So inaana, so misconception, no, dili mo masabtan nga sayop mo yun nga mga una-una. See, my life was like this. When I came to the Philippines, you know, I used to travel a lot. So diya nga diri ko sa Pilipinas, ari ko sa Pilipinas, akong kinabuhi din kanunay ko nga mulaag jud sa asa or sa asa maadto. And I had a girlfriend in almost every single place that I went. So sa matag dapit isa naa siya ari diri sa Pilipinas, naa siya uyab. There. I didn't even know all their names, so for me to not confuse, I just said, babe. Daghan sila kayo. So di ko makainumdum sila mga pangalan para nga dili lang nako sila ma-offend. So tawgon na nako sila babe. Murug babe. Di ko to, masalaag. Di ko masalaag. Masalaag ito ko. So, you know, I had to keep my guard up because I had so many women messaging me all the time. She's like, I'm seeing pictures. Who is this one? Who's this one? I couldn't keep track. I was living that a life, you know, that it was, like I said, I was on a destructive path. And the more that I indulged in it, the more I started becoming sick of who I was. So himo nga nag-defensive siya ko galingon ba? Dahil lang on guard siya kay daghan kay mo text sa iya. Nakita ni kids din bay hada gani. Sa kabalo so nang naging babe ganun. Daghan kay ito kay nagalakaw siya ana nga dalan nga. Kabalo siya nga guba jud niya. Iyang gibutang yan o galingon din ha. Muna yung ginabuhat. Like every time I was with a different girl, if they ever try to reach for my phone, I had to grab it before they did. Muna kung kuyog niya yung uyab, nasa siya sa kadapit. Hindi nga mo attempt na kuha o na yung cellphone, unhan niya kuha yung cellphone. Ba na nagsay na cellphone? Or there's times that people are saying, well, who's this? That's just a friend. Na yung mga tao kita sa sabi na sa kababae nga nito, mayroon, kinsa man eh, mayroon ba siya? Liga na. You know, here, I never had any guy friends. All my friends were all female. Ito, muna yung kinabuhi siya diri sa Pilipinas kanya ato sunod sa what year? 20 years? Huh? How many years you're here in the Philippines doing that? 8 years. Sulod sa 8 ka tuig. Wala siya higala ng mga lalaki, puro babae.
So, Eric, I would have never spoke to any of you guys, but Emily, I would spoke to you. I would spoke to you because that's all I wanted. So diyan sa Res Pilipinas, sulod sa 8 ka tuig siya, nga naa siya na nga kinabuhi nga. Maayang kinabuhi. Di ko siya makaisulti na to. Mga lalaki, di siya makaisulti. Pero mga babae, dito siya makaisulti na. Kaya mo yung gusto. But see, I'm saying all this so that you can see the power of the Lord's deliverance. Isulti na ako, gisugilo na ako ninyo para makita usab ninyo ang gahom sa Dios kung yun sa kunya pagdala, pagpagawas gikan Because pagkaulipon na na. see, the Lord didn't meet me in a church. So, tanaw na to. Kaya ang Ginoo, wala ko niya nga na-meet ko niya dito sa simbahan. Where He met me was at my lowest when I was rock bottom. Is ako niya nakitaan o na-meet dito sa pinaka sa diyan nga naara ko sa lugmok kay nga sitwasyon na Dios. See, I used to work in China teaching English to children. So, mo na ako na trabaho ka niya dito sa China, magtudlo og English sa mga bata. See, when I was, like, whenever I was in China, I would go there work, but as soon as there was a vacation, I came right back to the Philippines because I had people waiting on me. Human nga may bakasyon, no, human tudlo sa mga bata og English dito sa China. So diyan adunay bakasyon. Akong pagabaton sa bakasyon, nakay vacant time. Adto day kong Pilipinas kay daghang mga nagahulat dito. Nako. Now, when I first met Alma, see, it's like I knew I needed to change and I wanted to change, but it's like I knew what the Lord was wanting me to do, and I was not ready. So una na ako na-meet si Alma. Gusto dyan ako ganang mag-usab na yun. Gusto na ako mag-usab. Ipaandam. Like when we started, when Alma and I started talking, I remember every night she was ending in prayer. And it's like, okay, whatever, you do what your thing. So matag takda nga mag-istoryahanay mi ni Alma. Komunikasyon. So matag kumana mo sa among pagsultianay. Mag-ampo sana siya. So But- ngayon ako nga, sige, ako gampo da. Buhatay mo sa gusto niya. But then about 2 weeks after we're talking, So pagkahuman, mga nilabay doa ka semana. Humana mo nga, sa among pagpadayon istoryahanay. she asked me to pray. Iya kong paampo. And I'm like, what? It's like, if I pray, there's going to be a bolt of lightning. Unsa? Siya ano ba, wala siya maandam that time nga, siya na po'y paampong. Ampo siya, kasi makilatan siya. Because I was not living for God, I was the farthest thing. Wala man siya nagkinabuhi sa Ginoo. Layo kay siya sa Ginoo. See, before that, about a week before that, I had 2 dreams. Pero usa ka semana usa na nga ako yung paampuon. Na ako yung duha ka damgo. My first dream that I had, the Lord showed me in hell. Unang damgo ay ipakita sa Ginoo sa ako. Ipakita ko niya nga naa ako sa impyerno. Well, when I woke up, it was like, I must have watched a movie or something. So sa diha nga nakamata ko gikan sa damgo, nga mao nga damgo na ako sa impyerno, pakita sa Ginoo sa ako. Mata na ako.
Gibaliwala niya siya, mutanaw na kung salida. The second one, the Lord allowed me to hear my spiritual mother calling out to me. Ay kaduha, ipakita sa Ginoo nga ang akong espirituhanon nga inahan mutawag sa ako. Where I heard her say, Daniel, that's not who you are. Nga nagsulti og nagtawag siya nga Daniel, dili na ikaw. Kani adto. Dili na mao ikaw. So, you know, I heard it and it woke me up right out of my sleep. So nadungog na ko tungod tingog sa dambo din nakamata ko dayon. Because I called them and asked them, I was like, are you guys praying for me? Kaya nung mitawag ko sila, ipangutanan ako sila. Giampo ba ko ninyo? They were praying for me within a 5-minute time period. When the Lord woke me up, they were praying for me at that moment. So dahil nga gipukaw ko sa Ginoo sa atong nga damgo, kana katakda dahil giampo sa nila sa akong mga espirituhanong ginikanan. But back to Alma, you know, when she asked me to pray, because I was already on that fence. It's like, what? I don't know which way to go. I don't know. I wanted to go to the Lord, but then I still want to do my own thing. So diha nga, balik dito kay ano atong papaampuon na siya ba? So yung ano, yun, balansi siya, gusto siya mag-ampo sa Ginoo, pero gunuho ko, ganahan ko yung gapon ng pagbuhat og itong yung ganang buluhaton. So, but when she asked me to pray, and I said, okay, I'll pray. But see, I said, I'm not going to be a hypocrite. So I said, give me 5 minutes. Pero sa diha, kato natak na, nga iya kong paampuon that time. Sabi ko siya, sige. Pero di ko ganahan na maging hipokrito ko. Nagpakitang tao lang ba? Tagay sa kuglima kami no. So during that 5 minutes, you know, I asked the Lord back into my life. I asked Him to forgive me and just to help, to help me. So ana atak na, 5 minutes, wala gibuhat hindi. Tabang ko sa Ginoo, naghangi ko mapasayloon ko, tabangan ko niya. You know, so I started trying to live for the Lord, and even though Elma came to be with me in China for a month, even though we were not living correctly because we were not married at that time, the Lord had mercy on me. Go ahead, I'll let you go before I finish. So gusto pa man, kani ato, itabo sa mua, kuyog sa almas ako dito sa China. Nagkinabuhi mi, dili maayo, dili tarong nga pagkinabuhi namo. So, bisan ana, ipakita sa Ginoo kanamo ang iyahang kaluoy. It was after that Elma left was when I made up my mind to surrender. When she went back, I came back to the Philippines and I was still in China. The Lord had me go on to a 25-day fast where I was only drinking fluids. Where during that time, it's like, it's like, Lord, okay, I give up. It's like, I can't do this no more on my own. Because I was at the rock bottom. It's like, I looked at myself in the mirror and I could not stand to see what I saw. That was how disgusted I was with my life. Manya si Alma may pauli. Pupunto nga takna, imbis nagdesisyon ko sa galingon. Ihatag na dyan na ako. Tibok na akong kinabuhi. Surrender dyan na ako sa Ginoo. Kaya sayang matag mo atubang kog salamin. Grabe nga ako makita. Dili ka aya-aya. Inana kahugaw nga ako nga kinabuhi. Gusto na ko nga ang Ginoo na jud mao ang mabuhi ang masunod ani kinabuhi. See, the moment that I asked the Lord to come into me,
heart and my mind, He broke every chain that had held me bound. So ana nga takna, desisyon ko na magbuasa sulod sa 25 ka adlaw na ako lang no, inom lang og tubig. Ito wag gusto na ko ang Ginoo na ang matuman di sa aking kinabuhi. It was during one of my times in prayer with the Lord, and it had probably maybe been a few days since I surrendered my life, where the Lord, in a vision, showed me Himself on a cross, and we know the scripture where Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they're doing." But instead of hearing that, I heard Him say, "Father, forgive Daniel, for he knows not what he's doing." Pila ka adlaw ato pagpuasa yan, kita na ko sa pananawan hindi pakita sa Ginoo sa ko si Kristo nga nasa krus sa Kalbaryo. Maingon siya nga, amahan, pasayloa sila, tuwa sila, kasayod silang gibuhat. Ang iya nga nadungog sa Ginoo, mao ang Ginoo o amahan, pasayloa si Daniel, na wala siya, sayod siya gibuhat. Mauna, ayan, nadungog. So, in the scripture, we read about a story of the woman that came and anointed Jesus' feet with oil, and she wiped it with her tears. So nakita nato no, mabasa nato sa scripture sa nasulat na adunay babae nga may duol ito kang Jesus. O ayang tiil ni Jesus gitrapuhan yan sa iyang mga luha. So, those that, in their life is like, well, the Lord saved me from this, but if He saved you from a little, you'll be a little grateful. But if He saved you from a lot, if He delivered you for a lot, you are truly grateful for Him, of what He's done. Now, kung dahil mo tao masud gilusog gikan ani gipakagawas ko sa Ginoo ani. No, kung daghan no tinuod nga gipagawas ka sa Ginoo sa daghang mga butang gagawasan sa Ginoo pakitaan kag kaluoy sa Ginoo gipakalingkawas kaya gikan dinha. So, dapat mapasalamaton gyud ka siya. So, for me, nobody can tell me that there's not no power in the Lord's deliverance. So, para nako nang naadjay gahom no sa pagluwas o pagpalingkawas no pinagi sa gahom sa Dios gikan sa usa ka pagkaulipo. I know of His redemption. I know of His deliverance, because it was only through Him that I was set free from the life that I used to live. Balaan ako no yung gahom sa paggawas pinaagi lamang niya ako ang kinabuhi nahatagan og kagawasan. Pinaagi lang jud niya. What do you need deliverance from? Karon sa asa man kinahanglan og kagawasan. We all go through things. But Tanan where are you going when you're going through things? Are you trying to figure things out on your own? Are you asking the Lord to deliver you? Are you asking Him
to help you? Are you asking him, Lord, I can't do this on my own. I need you. I need your strength. Otherwise, I'm going to fall flat on my face. Are you asking him these? Or are you relying on yourself? Na kay ginatubang ng mga butang, no? Kang kinsa magka mudangop. Kang kinsa magka waadto aron maluwas ka. Kasi mga pang-atubang ng mga duol ba ka sa Dios, mudangop ka niya para maluwas ka niya. Matabangan kaya sa mga butang, yung pang-atubang, o pangsagubang, or salig lang ka sa imong kaugalingon. Nakuso. I'm not ashamed to tell anybody where I came from, because it's the power of the Lord. Because He's the one that came in the power of His Spirit, and He broke every chain. Dili ko maulaw kung asa ko luwas gikan. Di ko maulaw nga isugilo nako kung bis ako giluwas sa Ginoo. Kung bis ako gikan, ako giluwas sa Ginoo. Kaya mao na yung gahom dire kanako. Mabadbad ang mga talikala gikan kanako. You know, when people ask me, about, my deliverance, I first tell them, for you to truly understand the power of my deliverance, you need to see the destruction I was living. Because I've shared it with Brother Shem, because the Lord had me write a book about my deliverance. And this is not about my book. I'm not talking about this. I'm talking about being truly delivered. If you truly want to be delivered, you have to surrender. Kung tinuod yun na gusto nimo nga og kaluwasan, kagawasan gikan sa pagkaulipon, ang walang pagabuhaton, kinahanglan gud nga tinud-anay ang imo nga pag surrender. Because I can't get away from how merciful the Lord is, because I should not be here with you today. I should have been dead a long time ago because of the life I was living. Na ako din tungod lang jud sa grasya o sa kaluoy sa Ginoo. Nang dili pa pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, iba pinaagi siyang gahom. Then wala unta ko dinhi karon, dugay ra unta ko namatay. Tungod sa pagkinabuhi na ako nga ludlod kaniya. Pagtungod sa kaluoy sa Ginoo, gidala ko niya dinhi. You guys always hear me talking about playing games with God. Kadungog na mo sa ako ano nga nagasulti sa inyo tungod sa nang pakigdula lang bitaw sa Ginoo. But a lot of you don't understand what I mean. Ang daghan ninyo wala nakasabot kung usa gibot nako kasabot ana. Let me break it down to you. I want to tell you a story. Sige, ako isugilon sa inyo para mas masabtan nato. Years ago, in 2006, Nangaging mga tuig 2006. while I was living with my spiritual parents, while they were training me and teaching me about the Lord's ways, Nagkuyog ko sa akong mga espirituhanong mga ginikanan, gitudluan ko nila sa mga pamaagi sa Ginoo, paano magkinabuhi siya nga pamaagi. there's many times that one moment I was up, the next moment I'm down in my flesh. Then up, and then I was on what people call a roller coaster. May mga takna sa kinabuhi nga na ako diri sa taas, tinalapos ubos, taas na po, diri sa ubos, yung roller coaster ba, taas, ubos, yung pagkinabuhi. But mostly I was down in my flesh. Pero kadaghanan gayon, na ako sa ubos, naglakaw sa akong unod-nun ng mga kinaiyahan. Now one evening, we went out for
Bible study. Yung sa kagabi ana mi ato may para sa pag Bible study. But I didn't feel like going. My flesh didn't feel like going. Akong unod di jud ganahan nga mo adto mo kuyog. So I let them do that, and then about after the Bible study is almost over, I go inside. So yung ko sila lang mosunod dito. Sila lang ang mag Bible study dito. Kung kanang hapit na bitaw sila mo human, usa lang kumusunod. And my spiritual mother asked me, Daniel, why didn't you join us? What were you doing? Diha nga misunod ko dito, gipangutana ko sa espirituhan ni inahan. Daniel, unsa ba imong gibuhat? Ano wala makamuaten? I said, I was praying. Ngayon ko, nag-ampo ko. I wasn't praying. Tinod anak wa ko nag-ampo eh. The moment I said that, the Spirit of the Lord rose up from within her and spoke to me. Kana sa takna nga ako tong gisulti nga nag-ampo ko. Dito ang espiritu sa Ginoo, Biblia, ang espirituhan ni inahan. Pinagi sa espiritu sa Dios. Nakigsulti diri nako. What she said, don't lie to the Holy Ghost. Kung sa iyang gisulti nako, sa iyang gisugulin sa kuha, kaya nga misulti ko nga nag-ampo ko. Ano siya? Pinagi sa espiritu sa Dios, nagsulti siya sa kuha nga. Ayaw pagpamaka batok sa balang Espiritu Santo. We've read the story about Ananias and Sapphira. They lied to the Holy Ghost and they dropped dead. Dungog na nato may igsuon nga istorya sa libro sa mabino buhat kay tungod kay Ananias ug kay Sapphira. Sa diha nga wala sila mo sunod sa Ginoo o mituman sa ilang gisaad sa Ginoo, patay din sila anang katakna nagsinungaling sila. See, I knew the story, so when she said that, I knew to keep my mouth shut. But the moment those words came out of her mouth, because it didn't come from her, it came from the Lord, I started getting cold chills, and it was like hot outside. Because the Lord revealed to me that my blood had stopped flowing. Because what keeps our bodies warm is our blood is continually flowing. Because life is in the blood. But mine had stopped flowing, and I started shivering and spitting everywhere because death was on me. Katong atak na, yung bisa, may tabo to, namakak ko. Atong atak na, ang sugilon siya sa kuha, tungkol kay katugikan sa Espiritu sa Ginoo. Kaya pagsugulin, ayaw pa pumakak di sa Espiritu sa Ginoo. Kabalo siya. Atong nga tabo, init kay sa gawas, init to sa gawas. Pero ako nga nalit to sulod, nagnamugnaw ko, pag-ayo. Ang akong dugo, nagniundang sa pag-circulate. Okay, ang kinabuhi naman sa dugo nang nagpump sa ato ang gas. Pero nakatak na namugnaw ko kay nangurog ko. Di na nagdaloy ang dugo nako sa akong lawas. I remember I asked my spiritual father, I asked him to help me, and only thing he said, I can't help you. This is coming from God the Father. Yung anak atak na, ngayon kong tabang sa akong espirituhanong amahan. Nakita ko niya dito. Yung kong tabangi ko. Pero mayroon siya sa kuha. Dili ta ka matabangan kay kaning kita mo sunod gikan na sa amahan. Nga lang ito. Gipadangat na niya. All I remember is I cried out to Jesus. So ako lang na hinumduman is mituaw ko, nihila ko ngadto kang Jesus. And the Lord spoke to my spiritual father saying, Daniel, I'm taking this off of you. Meaning, taking this death off of you.
akong hinduman, ang Diyos ang isulti. Nako. Daniel, kuwaon ako na yung kamatayan, di ka ni. Ato nga time na yun, mga malapay yung siya. Yung gino siya, dahil kuwaon akong kamatayan. Kaya nga kamatayan. Di ka ni. I'm giving you another chance. Tagaan ikaw another nga Now, chance. me, I thought it was just another chance to live with him. Para na ako, abi na ko nga chance lang to nga aron nga magkinabuhi ko kuyog niya. So, but the Lord says, I'm giving you another chance with me. Para ang gingon niya, tagaan ikaw laing higayon, magkinabuhi. Diri na ako. See, I had this experience, but I still was not serious with the Lord. I still played around in my flesh. Nahitabo ni na ako, na-experiencehan ako ni. Pero maog gyapon, wala ko magiging seryoso pag-ayo sa Ginoo. Ang akong pagkinabuhi, naagyapon tawanon ra gyapon. An experience is not going to save you. Ang experience din ni makaluwas nimo. You know, because I was scared of God for a long time because I thought one mistake, Sa dugay nga panahon hadlo ko kay sa Ginoo. Ngay siguro sa lang kasayop ko niya, matigok ang akong kinabuhi. It wasn't until I made up my mind that I found out how much the Lord loves us. Abot ang takna na ibalaan dyan ako, giunsa ko pagkigugma sa Ginoo. I found out that He truly loves me. Kaplagan dyan ako nga tinuod dyan kong gihigugma sa Ginoo. He loved me so much that, yeah, He died for everyone, but no, He died for me. Me. You have to make it personal. Kinhanglan himuon mo nga personal. Kay si Kristo wala siya mamatay para sa tanan, namatay siya para nako. Sabihin para ni. So, kinahanglan na mahimo nimo na himuon mo personal na. Namatay si Kristo alang nako. Now, a lot of people say, well, I want to be used by the Lord, but I've not been with the Lord very long. No, na yung mga tao gusto ko gamiton sa Ginoo. Pero wala pa ko sa Ginoo. Sa inani kadugay nga panahon. July 16th, 2024 was the day I was born. July 16, 2024. 2024 was the day I was born. mo nang adlaw nga ako nahimugso. A year ago. Niaging tuig lang. If He can take my life, how it was, and transform and raise me up where He's having me go and minister to people, He can do it for you. Abot siya din sa to. Nagtabangan din niya. Himo siya nagministro siya diri kanato. So yan kinabuhi kaniya dili bag-o lang dili siya dugay pa kaayo. Tinud-anay jud niya nga gitugyan niya ko galingod sa Ginoo. It was July 16 last year, July 16, 2004. Gitugyan jud siya. Kita na adlaw niya nga natawan ibig sabihin gitugyan jud niya pag gitugyan kinatibukan sa Ginoo. It's not about how long you went to church, but the Lord's not looking for those that are attending church. So, dili ni padugayay nga pag-attend nimo sa iglesia aron kay gamiton sa Ginoo.
Kaya ang gipangita sa Ginoo dili kadtong ang adtog simbahan. He's looking for those that will surrender. Ang gipangita niya kadtong mo surrender siya. If he can do it for me, I know he can do it for you. Kung nabuhat niya diri kanako, kabalo ko nga ibuhaton usab niya diha kaninyo. The only thing that's going to hold you back from serving the Lord is yourself. Ang butang lang nga magpugong kaninyo aron alagaran ng Ginoo, walay lain kundi ang inyong kaugalingon. You know, some might be saying, I can't speak like you. I'm not a speaker. Ang uban musulti nga dili ko makahimo sa pag sulti sama ninyo. Dili ko maayo sa pagpanulti. In myself, I could never do this. Sa akong kaugalingon, dili na ako mahimo ani. Sulti sa inyo. In myself, Shimon and I, we can talk. No problem. Sa akong kaugalingon, kami ron duha. Hindi mo isurihanay. Walay problema ana. Rocky comes in the conversation. I'll be quiet. I'll talk a little bit. Sa diha nga mo sulod si Brother Rocky sa amo nga panag-istoryahanay. Musulti ko pero dili na daghan kinagmay na lang. Emily comes in the conversation. I'm not saying a thing. Musulod na si Emily pod sa among pag-istoryahanay. Wala, di na ako musulti. Maghilom na ako. Inana siya. But see, the Lord, He's the one that He's opened my mouth. So, kita nato ang Ginoo mo ay nag-abli sa iya nga baba. Because I have something to say now. Kaya aduna na ko yung mga butang na maisugilon. Karon I have something on the inside of me that you need. naay mga butang diri sulod nako nga gikinahanglan sa ninyo. See, the Lord, you know, because when I give my life to Him, He just poured Himself inside me. And He started revealing things to me that He was revealing things to me, revelations. You know, but it was that time with Him where I got these revelations. And, you know, He's having me come here to share with you what He's given me, because it's not for me, it's for us. Kanang atak na nga kanunay ko na sa Ginoo. Daghang gipadayag sa Ginoo kanako ng mga revelations. Ug kana nga revelation gihatag diri sa ako balo ko nga dili lang ni para sa ako kundi para ni sa iyang lawas mismo. Para usab ni natong tanan. So if you, you know, I told my story so that you can see where I came from, that I'm not anybody special. So gisulgilon ako ning akong nga istorya, ako ang kinabuhi kaniadto para makita ninyo nga ako dili ko espesyal nga tawo. A lot of people say that I have a dirty past. Daghang mga tawo magsulti nga na ako'y hugaw kay nga kaagi. But if the Lord can take a man that was a whoremonger and turn him into a minister, think about what can He do for you. Ito, nanapag-ayo. Kung ang Diyos nakahimo sa usa ka tawo gikan sa pagkaulipon, sa pagka tawagan na itong muna tawag sa ito Bisaya, bayidor na. Kita nato nga Ginoo gikan sa pagkabayidor gihimo niya nga ministro. Tan-awa lang jud kung unsay pwede nga buhaton usab diha sa Ginoo kaninyo. I used to chase women, but now I chase the Lord. I chase Jesus now. I want to be closer and closer with Him
each and every day. Kaniadto ang akong gipanglanat mga babae, akong gipanglagas mga babae, pero karon wala ko'y laing lanat si Kristo na. Gusto ko nga masuod jud siya adlaw jud sa kinabuhi, nga masuod jud siya. I'm not content where I'm at. I want more of Him each and every day. Dili ko kontento kung asa ko karon, gusto na ko nga no, adlaw angkon inako siya. I want to share something with you that the Lord gave me a few weeks ago. Ako isugilon sa inyo nga gihatag sa ako sa Dios niagi si Manay lang. See, I know I'm called. Kabalo ko nga ako gitawag sa Ginoo. I know I'm anointed by the Lord. Ako kabalo ko nga gihugan ko sa Dios. And I'm not buffing up myself because this is all Him. I'm not being proud, lifting my flesh up, saying, well, I'm this, I'm that. No, this is all for Him. I want to tell you something of what the Lord revealed to me. So dili na ako lagi pataas kung galingon, dili pataas ang unod tungod gitawag ko sa Ginoo. Pero na ako isugilon sa inyo kung unsay gipadayag sa ako. Because the Lord showed me a few weeks ago in a vision. You know, I don't know where it was. You know, I don't know if it was in here or where it was. But He showed me in a vision. We're all together and we're praying, and the power of the Lord just drops. And have you ever heard of slain in the spirit? Kadungog na mo ng term Bisaya na slain, ibig sabihin like na tumba tungod sa espiritu sa Ginoo. But what He showed me in this, like, because the Lord told me, He says that my left hand is the hand that He's anointed with His power. And He showed me that in this vision that I was laying hands on the ones He was saying, and the ones that they just fell out under His power. Now, I'm not lifting myself up, but that goes along with what the Lord's been saying about this spiritual explosion. That because each one of us is called to minister, but you have to rise up into that calling. You have to rise up and just stop allowing the enemy to give you fear and just step out in faith. At usa ka nato kinahanglan makabarog gitawag ta sa Dios aron usab sa pagministro. Inato tugutan ang kaaway nga magdasok diri mga kahadlok kanato aron dili nato matuman o mabuhat ang kabubuton sa Dios. Kinahanglan nato makabarog diha gayud lekson. Ang Dios mismo mao'y magpabarog sa ato. Siya may gatawag sa ato, siya mao'y magpabarog sa ato aron mabuhat nato gayud ang kabubuton. Now, and another vision the Lord showed me, He actually showed it to me at the church building. Lain po gipakita ang Dios sa kuha human sa dito sa human og panimbahon. He showed me that how we sit at the church. He said, what He showed me that there was no room for any of us to sit. It was shoulder to shoulder, and that room was full. Shoulder to shoulder. The room was full. You know, I don't know how many people, but because right now that room could easily fit 50, 60 people sitting. But there was no chairs. We were all just standing. And what I saw was the presence of the Lord just came in that building, and everybody fell out under His power. I believe it. But do you? Intindi na tato may suon. Makita sa Ginoo siya sa mga panahon. Anak nga daw sa itong church building nato. Puno daw pag-ayog tao. Shoulder to shoulder, di kitanay na ba? At tao, wala na yung kapungkuan.
So diha may abot ang Espiritu sa Dios bukod sa Espiritu sa Ginoo. Ay tag-usa. Natumbas na sa gahom sa Dios. Natakno. Now, another vision the Lord gave me today, and I shared with Brother Shem, was Lord showed me two visions. They're the same. The first one, He showed me a big tidal wave. Karon nga adlaw po, ipakita nga pananawon sa kuha, duha siya. Pero pareha lang, but pasabot. Ang una, dako nga balod tidal wave. And what the Lord told me, He says, get in me or get swept away. Ingon ang Ginoo sa kuha. Ari nako or taga na, matabunan ka o madala ka sa balod. So that tidal wave represents His Spirit. Kaya nga tidal wave nagrepresente na sa Espiritu sa Dios. So get in Him, get in His Spirit, because the tidal wave or the power of His Spirit, this spiritual explosion, is not coming, but it's already started. Even though might not see it, well, where is it at? Here it is. Just because we are not seeing, all the miracles and the power right now does not mean it's not happening. The other, go ahead and I'll before I tell that. Dili bot pasabot nga wala pa ta kita ani mga milagro nga hitabo karon, dili bot pasabot nga wala ni nagasugod ang busa Ginoo siyang Espiritu. Nahitabo na ni karon. The other one that He showed me today was I saw the earth. Nakita na ko karon another nga vision di pagkita sa Ginoo. Nakita na akong kalibutan. And I saw a meteorite come and hit the earth. Kita po na ako ang usa ka bituon dito. Ngani igo And when sa kalibutan. it hit, fire just went and consumed the entire earth. Diha nga kini na igo ang kalibutan ani. Kalayo nilukop ug napuno ang kalibutan. Now the fire is representing the Holy Spirit. No, kana ang kalayo nagrepresentar sa Espiritu sa Dios. Now, because John the Baptist said that, said that the Lord's going to baptize with water and with the fire of the Holy Ghost, with the power. Si John the Baptist sugilo no nga ang sunod kaniya mo ni magbautismo kanimo sa Espiritu sa gahom o sa kalayo, nga dunay kalayo. Now, the fire, that he was talking about is the power. The power of the Holy Ghost. Kani nga kalayo, no? Nagisgot kani sa gahom sa Espiritu sa Dios. We haven't seen His power yet. Wala pa nato makita jud iyang nga gahom. But I believe it. Pero ako nagtuo ko. I believe that when the Lord decides, Katuo ko nga kung ang Dios magapili, not when we decide, but when He decides, diya nga siya mo'y magdesisyon ug dili kita. that we're going to start seeing those that are paralyzed rise up, withered hands stretch out, those that are possessed be set free, the blind eyes are going to open. We are going to see the power of the Lord, not like the day of Pentecost, but beyond Pentecost. Wow. Kasi diha ang Dios mo'y mo desisyon, mo pili ang Diyon.
mga mata nga buta makakita, ang mga kamot nga dili nga mubo tulid, mga no, mga bakul makalakaw, mga bungol makadungog, no. Dili nga mahitabo nga katulad lang sa adlaw sa Pentecostes. Silang nagwali na Pedro. Dili ang ato nga panahon may igsoon nga sama na ato mahitabo kundi labaw pagayod ato. I believe it. But do you? Gituuhan ako na ang mahitabo. Pangutana, kamo ba nagtuuhan eh? You know, every word that proceeds out of the mouth, I believe. No matter how crazy it sounds, I believe. Pagpulong na gawa sa baba. So paman nga kung so na binuang or sa inang murag binuang paminawon ba ang gikan sa espiritu sa Ginoo, ako siyang tuuhan. But for us to believe, we have to build our faith, and the only way to build that faith is to spend time with Him. Aron ta mo tuuan ni, aron na makahimo ta sa pagtuo, nang tukuro nato atong pagtuo nga igsuon, pinagi sa pag-ampot. Paggahin og takna siya. So, I just, like I said, I told my story to encourage you. So akong gisugilon ang akong istorya para ma-encourage pud mo. That my life has not been what you see now. Nga akong kinabuhi niadto dili sama sa inyo unsa inyo nakita karon. My life now is what you see. You see the new me, the Christ eye. Ang kinabuhi ngayon nakita karon din nako ganiya. Dili na ang daang pagkatao kundi ang bag-o nang pagkatao, si Kristo na mo'y nagpuyo siya. But I actually want Alma. Come here. My wife saw me before I came to the Lord. So I want to actually allow her to speak in her own words of what she witnessed, of the power of the Lord. Tugutan ako ang musulti si Alma. No, nakita ko niya. Kaya wala pa ko niya mamit, kita na ko niya. Nagpasalamat ko kayo sa buhi nga Dios tungod kay ako kung gituguan na kung ang tao ma-deliver na ang deliverance diha sa Ginoo bisan no matter unsa ang pa sa tawo, siguro isip usa ka daghan mong inahan diri karon nga makaingon ta nga sometimes maana ta nga hala akong bana pala hubog, akong bana ing ana, pero dili na nimo munang sa akong kaugalingon akong ang giingon sa Ginoo nako kay dili ta mo judge sa usa ka tawo tungod sa imong nakita. So mo punay giingon sa Ginoo ni David nga anang wala siya galantaw sa outward appearance sa usa ka tawo ay sa katong dakuan siya katong sa Samuel yang giingnan kay nagalantaw siya sa kasing-kasing sa tawo. So sama nga isip usa ta ka ginikanan karon nga unsa may pas sa inyong bana or bisan pa man kita mga asawa unsa atong naagian nga dili ka aya-aya anang dili ta angay mo judge kay sa una kanang na akong nailhan si Daniel. So daghan kay kanang yang mga pas nga iyang giitug-an ninyo tinuod na. So ako wala ang akong nakita niya wala ko ni judge kung unsa siya kay ang kuan ra nga mo judge si Jesus ram ang mohatag judgment. So sama kita ni unsa man nga kung kinsa nandula ta manang dili ta ka kung kinsa katong nana sa scripture nga mo bato kana ganing
kung perfect ka, so kung walay ni bato kay tungod kay kitang tanan makasasala. So atong mabasa sa Romans nga tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So kitang tanan makasata wanang kuanta manang ako nakita ni Daniel sa una sa iyang past nga katong ang sa panahon nga wala pa siya Ginoo. So muna ang karakter pod ni Daniel kay atong una namong kita naay karakter si Daniel nga dali ra siyang ganing masuko. Dali ra siyang masuko. Dali ra siyang masuko pero dili mo nasuko siya nako pero muna akong nakita niya nga naay things naay butang nga murag dali ra siyang masuko. Then katong nga time ako puto siyang gi-pray sa Ginoo. Then si Daniel ato anang truly surrender kana iyang pagtugyan diya sa Ginoo. Kung giunsa siya pagbag-o sa Ginoo. So akong dako kayo kausbanan, ako po na nakita ni Daniel karon nga kana bitaw masuko anang sa una daling masuko pero karon anang og nami kana ganing misunderstanding kanang ako kana ba mga bay kay kanang dili man ingon tanan pero hilig kanang manang ako kay kanang dagan bang yaw-yaw ba pero si Daniel siya mo hilom bisan ako nakasala pero siya ay nagpaubos. So ingana kuan sa Ginoo nga ako sa una makana ko ron nga halag grabe kayo ang gibuhat ni sa Ginoo ni Daniel kay sa una ako'y mag-ingon niya muampo pero karon kaghapon pa tong gasulti mi kaghapon niya kung gingnan asa na ka kung mangutan ako nimo asa na ka kuan ron Ginoo ana ganing asa ko gakuana kuan ba ko kanang bugnaw ba ko init bugnaw ba ko na nagkalayo na ba ko or kanang nakadungog ra ko sa pulong pero wala ko namati. Then anang kung unsay giingon giingon sa Ginoo ni Daniel mo ingon man guna siya it's either makasakit nimo or it's either kung muna giingon sa Ginoo. So katong time mga niyon si Daniel nga giingan ko sa Ginoo nga stubborn ko or kanang gahi kog ulo kanang ako gunang nakuan nga tinuod nga gahi kog ulo kay kana ganing mga worldly music magkuan pa kana ganing daghan kayong distractions akong una nga akong gipaminaw mo nang kadaghan ako giingnan ni Daniel nga to stop na ingana gahi kog ulo pero sa akong flesh kay musukol sumuriak wala ko ning galagot kus ginugalagot kong Daniel kay nganong giingnan ko ato ning ko dito akong giingnan ginas Daniel nga unsa Ginoo giingon nimo ato or ikaw ra kay kana ba ako una ba kay naguol ko nang imbis dito na ko na-realize nga ningas Daniel kana imong sige Facebook og nag-ampo ka na kay murang nakita ra ko nimo sa uskado hala Facebook scroll unsay ma-post na nanas Daniel kana imong sige Facebook og ampo ka naka-realize ko nga nangayo ko pasaylos Ginoo katong nga time ako nangayo ko pasaylos Ginoo ko akong gikuan nga pasaylo ako og Ginoo kay sakto man pod nga nganong sa daghan kayong distraction sa kalibutan kabalo na ta nga distraction pero ato pang gikuanan so instead nganong dili man mo spend time diya sa Ginoo so katupod nga time nakauna-una ko mabasa kog Bible so mo to nga kanang mga butang nga gisultis Ginoo nimo dili na yung makakuan nimo kun dili correction nimo hana ganing i-correct ka anang badlongon ka sa Ginoo ang mga pagbadlong mo nang sakit man ang pagbadlong pero kung magpabadlong ta sa Ginoo mo na dako kayo kaayuhan pod pagbadlong o gi-rebuke ba ka sa imong kipangbuhat nga di maayo or blessings pod nimo so munay poy akong nakuan nga munang kita karon kung unsa man ang atong mga bana atong mga kaagi atong mga anak unsa na sila karon man ang tinuod gunang giampo ra sa Ginoo gitugyan sa Ginoo ang tanan kay ang Ginoo nay kabalo mo bag-o ug unsa may naas atong kasing-kasing karon nga ato ganing nabati bisan ba man unsa na siya nga anang kalagot pagdumot pero ato gunang gitugyan sa Ginoo kay tinuod gud nga kung ang Ginoo mohatag nimo kalinaw sa imong kasing-kasing munang everything nga mo kan god mo flow ra god sa tanan munang siya boy maghatag og kalinaw sa pamilya munang katong kagahapon nga nagsulti ming Daniel kay man siya conversation na ni unsa na ning kan sus ko kay inan mo kong stubborn bago ko nagdagog nga ana ko nga mutong kaganiya mura po ko kaganiya baka simbahon ko pero napakoy kalagot ni Daniel nana ko dito na kanang si Daniel kagadali mo simba ni ko igadali ra ko si Daniel simba di na gud daw na ganahan nato si kaya kay di na mo gutang gahi tag ulo mo daw ako una ba kay wala kong gakos Ginoo pero galagot kong Daniel ato pero ako din karon pa nako na sink in sa akong una nga katong nga time ko day gi-correct ko sa Ginoo mo tong katong nga time nga munadaghan kayo kung kinahanglan pang gipabag-os Ginoo
ug mura pud daghang salamat. Ang tanang kadungganan kahimayan akong ibalik sa tuwa nga Dios. One thing that I don't know if my wife's told you, but after I came after our wedding and she came, we were living in China. One thing that my wife said, and she said to me, she says, "The Lord used me to deliver you, but you pray more than me now." Wala na yung duman. Hey. Duman nga gi paggawas o giluwas siya sa Ginoo. Nakaplagan ni Alma nga si Daniel mas mainampuon na karon kaysa sa iyaha. See, I've learned where my strength lies at. Nakaplagan na ako kundi sa ang akong kusog nga gikan. Like I've been saying this over and over and over about that communication. So kanunay na akong gisugulin ni balik-balik hitungod sa komunikasyon. I can't get away from it. Kung makagawa gikan ana. I can't get away from spending time with my Lord. Dili ko gawas aning gawin nato pagpabilin diha pagkahinog panahon sa Ginoo. I just want to leave you with one more thing. Muli ako maibilin sa inyo sa pakabuta. Look at my life. I'm not looking back at my life and say, well, I can't do it because of this and this. I can't do it because of my past. No, I look at my past and says, the Lord delivered me from that. Now He's going to use my past for His glory. Okay? Kasi mga sama ninyo, no? Rocky, mga kaagis. Kung nyo tanay, kabalo mo sa inyong pas. Gamiton sa Ginoo na para sa kahimayaan. Sa gilo ninyo. Kung kulis amo giluwas sa gilo gikan. Sama niya. Na iyang pas. No? Ako po, dapo ko sa ako galingon. No? Ginoo na sayod. Himaya siya, pinagi. No? So ito mga bis ata giluwas sa Ginoo. Gamit ni para usab. Ang uban, ma-encourage sila. My wife, Mahimaya lang Ginoo. my wife always says something. She says, allow your past to be your greatest testimony. Yang asawa sa Alma, kaya may napainom doon siya. Tubuti nga imong nakaraan, mao imong pinakadako nga testimonya. Because like I said, you never know if someone is going through what you're going through or what you went through. Okay. Daghan, no? Wala kabulog. Ang uban, ang ilabang giatubang, pareha po niya kasinatian. So, inang lang, mahibalan usap, no? Para ang uban madasig sila. Kasi ang ngay buhatan. So, never be ashamed of your past. So, ayaw kaulaw, mahitungod sa imong kage. Because the Lord delivered you from that. Kay giluwas ka sa Ginoo gikan ana. So now, tell others what He's done. Karon isulgid ngadto sa uban kung unsay gibuhat diha sa imong. Were you a drunk? Okay. Tell those others that He delivered you from. Did you used to chase women like I did? Tell others how He delivered you from that. Kung palahubog ka, isugod sa uban, nagdinha ka gikan, giluwas ka sa Ginoo. Kung pareha man sa ako, sa iya, mga babae ni panglanat niya sa ulo, pero dito siya giluwas sa Ginoo. Ikuha siya gikan dito. So matag usaman sa tuwa na, isugilon, bisa ka giluwas sa Ginoo. All your words should always lead back to the cross. Ang imo mga pulong na mga gawas, apat kini
magatultol ng pabalik ngadto sa krus sa Kalbaryo. Because that's where the power of deliverance is at. Kay dito, no, narito ang gahom kundi sa ang kagawasan nato maangkon. Thank you, Lord. But one last question that I have for anyone here, I don't know if anybody does read, but if you are interested in reading the book that the Lord had me write, I go through the book from chapters 1 through 9 about my life in the flesh. That leads up to chapter 10, which is making up my mind to serve the Lord. So if anybody is interested, let me know and then I will allow you to read it. Interesado sa libro sa akong kaagi kaniadto bisa ako giluwas sa Ginoo. Pwede na ako may pahulam sa inyo. Pakita niyo pa kung mabasa ninyo. Kung may tungod sa akong naagian po. Bisa ako giluwas sa Ginoo. But it is in English. Pero mulagi English. If you want beside, you're going to have to give me time to translate it. Kinahanglan di ako translator. Si Daniel Richard, si If you want Daniel beside, niya just give me time. I got to translate. Shim's got to si translate Daniel it. Richard, ang Daniel Richard. Nabasa kag libro. That's 500 pages. Yeah. 500 pages to English. When you're done, you'll know how to speak in English like this. You'll be fluent in English when you're done. Mahay di mga tapulan sa among eskwela mahay. Tingnan mo kung nanay. Sa karang sa kalamungay.